December 18, 2024. Ngayon gagawa ko ng review about sa PLDT Home Wi-Fi 5G. Audio Jungle. Sa homepage ng PLDT Home website, so makikita natin ang prepaid modem nila na H153-381. Ang retail price ng modem ay 1,495. Sa baba ng page makikita natin, so available ito sa PLDT Sales and Service Center, sa Lazada and Shopee. Kaya lang madalas ito ay out of stock. So kung bibili naman tayo sa ibang online shop ay mas mataas ng presyo. So para ma-avail natin ang modem sa SRP, so pwede rin tayo pumunta sa mga physical store ng PLDT or Smart Center. Nakabili ako ng modem sa SM Mall dito sa Legazpi, sa Smart Center. Kapag bumili tayo ng modem, may kasama itong power adapter, 12 volts, 2 ampere DC. So meron din itong LAN cable. So ang modem ay may available na isang LAN port. Okay, so kung meron tayong laptop or desktop na merong LAN, so pwede natin i-connect dito sa modem. Okay, kaya lang isang port lang ang available. Meron din itong kasamang free SIM card. Okay, so naka-insert na sa modem. Para magamit natin ang modem, so kailangan muna natin i-register ang SIM. So meron na din itong kasamang free unlimited Wi-Fi for 15 days. Sa box ng modem, so makikita natin ang guide. So kung hindi pa tayo marunong mag-register, so mayroon namang guide sa box. So babasahin na lang natin so kung paano i-register or i-activate ang SIM. Kung mag-set up tayo ng Wi-Fi settings, kailangan natin pumasok sa PLDT Home Wi-Fi portal. So, ang username is PLDT Home and ang default password niya is PLDT Home. So, pareho lang yung username and password. And then sa portal, pwede natin palitan yung password. Okay, so kapag okay na yung password, click natin sa login. Sa homepage ng portal, makikita natin ang status ng network. Okay, so dito makikita natin yung 5G signal and then yung 4G. And makikita natin dito yung devices na connected sa Wi-Fi. Okay, so ngayon meron akong 4 na device na nakakonect dito sa modem. Okay, so kung papalitan natin ang Wi-Fi name and password, select natin sa Wi-Fi settings. Okay, so sa basic settings, okay, sa Wi-Fi basic settings, so dito makikita natin yung Wi-Fi name, so pwede natin itong palitan, and then yung password. Okay, so pwede rin tayo dito mag-set ng guest Wi-Fi. Okay, so dito papalitan natin yung Wi-Fi name, so pwedeng magkaiba yung Wi-Fi name ng basic settings and then yung guest and also yung Wi-Fi password, so pwedeng magkaiba. Okay, and pwede rin natin i-set yung duration. Okay, so kung gusto natin limited lang yung guest Wi-Fi, select natin dito and then select tayo ng 1 day, 4 hours or unlimited. Okay, so yan ang sa Wi-Fi settings. So kung gusto natin makita yung mga devices na connected sa modem, so click natin dito sa devices. Okay, so ako meron akong 4 na device na nakakonect ngayon sa modem. Okay, so yan lang naman ang basic settings dito sa modem. Ngayon gagawa tayo ng speed test. Okay, so paalala lang, so ang speed ay depende sa area or location ng user. So hindi pare-pareho ang speed. Okay, so bago ako bumili ng modem, so nag-test muna ako gamit ang cellphone using regular SIM. Okay, so tinest ko muna kung malakas ang signal ng smart sa area namin. Okay, so ngayon try natin i-test ang speed ng PLDT Home Wi-Fi modem. Ang gagamitin natin ay speedtest.net. Okay, so click natin dito sa go.
Okay, so ang time is 7:38 PM. Okay, so ngayon makikita natin ang download speed niya is 212.32 Mbps. And ang upload naman is 7.17. Okay, so napakataas ng speed para sa isang prepaid Wi-Fi modem ng PLDT Home Wi-Fi 5G. Kapag naubos na yung unlimited Wi-Fi, so ano kaya yung mga available na load para dito sa PLDT Home Wi-Fi? Okay, so abangan niyo yan sa susunod na video. Okay, so good luck and God bless.